ah, anong tawag doon? Next vlog is about yung yung SSS contribution computation. So kahapon is yung pension, yung makukuha nating benefit, yung formula. Ayun naman is yung contribution. Alam naman natin SSS is dalawang components. Mayroong employees contribution at employers contribution. Okay? Ang formula nun is yung monthly salary credit times yung monthly contribution rate. Yun lang yun. Pero may idinadagdag yung SSS. Sa program ng SSS, meron tayong tinatawag daw na employees compensation. So dun sa employees compensation na 30 pesos, yun ang idinadagdag nila sa contribution. So i-add mo yung tatlo na yun, yun yung monthly contribution mo sa SSS. So, example is, tayo rito eh. Okay. Sumusweldo siya ng 15,000 at may 4.5% na monthly contribution share. So, kukunin mo lang yung 4.5% ng 15,000, that is 675. Okay. So ang contribution ng employer is 1,275. So 1,275 plus 675 plus 30 pesos na na monthly na 30 pesos na under the SSS compensation program. So magiging contribution mo is 1,980 per month. Yung employers contribution, hindi natin alam yun. Okay? Ang alam lang natin is yung monthly salary credit, yun lang kasi yun based sa sweldo ng empleyado. Mahirap na kasi pag yung aalamin pa natin yung contribution ng employee. But ang formula nun, ita-times mo lang yung monthly salary credit, ganun din. Monthly salary credit ng employer, ita-times mo doon sa contribution rate niya. Usually, mas malaki yung contribution rate ng employer kaysa sa employee. Doon sa example natin, 4.5% yung sa empleyado, 13% yung sa employer. So, definitely mas malaki yung sa employer. So, sa mga kasambahay, mas malaki yung contribution ng ng mga amo nila kaysa sa kanila. So, add mo lang yung tatlo na yun na yung monthly contributions nyo. So, isasama ko na rin dito yung monthly contributions ng SSS kung ilan bago ko mapag-loan para kompleto na. Para makapag-loan ka, 36 continuous contribution ka. Naka 36 na hulog ka. 6 of which, di ba, yung 6 na huling hulog mo is 4 months before filing of a loan. Pag sa pension naman, at least 72 ka ata. 120 na contributions ka. Yung last contributions mo, 6 din is within the semester or within 4 months bago ka mag-file ng within months bago ka mag-retire. Okay, naghuhulog ka, yung huling 6 mo is isang semester or 4 months bago ka mag-retire. So yun yung sa pension. Sa loan, 36. So yun yung idadagdag natin. 36 yung monthly yung hulog mo. Kailangan makakompleto ka muna ng 6 na hulog bago ka mag-loan. So, naalala ko yan kasi na-experience ko mag-loan sa SSS. So, totoo yun. Na-experience ko yun dati nung may trabaho pa. That was 8 or 9 years ago. So, yun lang po.